Sa Martes, April 9, Araw ng Kagitingan. Sana naman, maski pa paano, maalala natin ang kabayanihan ng ilan sa ating mga ninuno. Lalo na yung mga dumako pa sa South Korea para makipagyera sa tinawag nilang Battle of Yultong noong 1950s. Ano ba itong Battle of Yultong na ito? At bakit nabalita ulit kamakailan? April 9, 1942, sa kasagsagan ng World War II. Ang laksa-laksang mga sundalong Pilipino kasama na ang mga hukbong Amerikano sa pilitang pinagmarcha ng mahigit 100 kilometers mula Bataan papuntang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ito'y matapos na mapasailalim sa kapangyarihan ng mga Hapon ang Bataan at Corregidor. Dahil sa matinding pagkauhaw, init at tinamong sugat mula sa mga Hapones, tinatayang sa 76,000 na mga sundalo, 54,000 lang ang nakarating sa kampo. Mahigit 20,000 sa kanila namatay. A tragic day for the Filipinos. Ito ang tinawag na Death March. Kapag meron kang kaibigan na nagkasakit o nasaktan sa duration ng labanan, hindi mo siya pwedeng kargahin kasi nagiging liability pa siya sa iyo. Para sa mga nakaligtas, ito ay kaligtasan hindi lamang sa physical, kung hindi pati na rin sa kanilang pag-iisip. Para bigyang parangal ang mga bayaning Pilipinong namatay, pinatayuan sila ng mga dambana sa Bataan at Tarlac. At iminarka ang April 9 bilang Araw ng Kagitingan. Bagaman hindi sila nagtagumpay dahil nga nag-end to sa Fall of Bataan, mahalaga pa rin i-recognize natin yung effort nila. Ngunit may isa pa raw na digmaan sa kasaysayan na hindi dapat ibaon sa limot. Ika nga ng mga Gen Z ngayon, never forget it. Kaya marahil, karamihan sa kanila, ito ang naging komento nitong mga nakaraang linggo nung isang Korean content creator ang nakapagbitaw ng racist na komento sa ating mga Pilipino. If you ever wonder why Koreans hate foreigners, they're especially you Filipinos. You guys are around in Twitter and every single Korean guy's page and just being a creep. Agad naman siyang humingi ng public apology. I apologize to the Filipino community knowing the damage this has caused. Gayunman, marami sa ating mga kababayan naghimagsik online. Sa kasaysayan, noong dekada 50, magkasanggang nakipagyera kontra sa mga komunista ng North Korea at China ang mga Koreano at Pilipino sa tinaguriang Battle of Yultong. Naganap ito sa Yuldong sa pagitan ng North at South Korea, April 22, 1951. Ang pinaka-nakakamangha sa Battle of Yultong, 900 ang mga sundalong Pilipino na lumaban at nagwagi sa 40,000 na mga sundalo ng China. Ang bakbakang ito, bahagi ng 3 taong Korean War. Fresh po sila from the Second World War. Praktisado po sila. Apparently, dahil outnumbered po tayo in that battle, inutusan po tayo ng US na mag-withdraw. Ang talagang nakaka-admire po sa ginawa ng mga Pilipino noon is nanindigan sila. Pero teka, kung ang Battle of Yultong bahagi ng Korean War, bakit merong 900 sundalong Pilipinong lumahok? Nagkaroon ng bagong gobyerno, namatay si Rojas, humalili si Pangulong Elpidio Carino. Nagkaroon nga tayo ng Filipino UN head, no, na si Carlos Romulo. Sabi niya na dapat kung pinuno ng UN Filipino, dapat may Filipino representation din doon. Dumating ang 10th BCT sa Korea noong September 1950 ng kasagsagan ng combat. So, engagements talaga. They were there for almost about a year. 1,403 eksakto na officers and men. Kabilang sa mga sundalong Pilipinong ipinadala sa Korea at nakipaglaban sa Battle of Yultong, si Major Maximo Yang.
na kamamatay lang nitong Enero 2022 sa edad na 79 dahil sa acute respiratory failure. Itong mga North Korean were assisted by the Chinese Communist Forces. Nag-iingay sila talaga. Ang feeling ni Daddy talaga noon, they really want to scare itong mga sundalo, Pilipino. Maging si Walter, hirap daw nung una na paniwalaan na nagwagi sa digmaan ang hukbong kinabilangan ng kanyang ama kahit na dehadong-dehado sila sa bilang. Daddy, parang hindi ka panipaniwala. 900 lang kayo, pagkatapos 40,000 ang kalaban niyo. Paano niyo natalo yan? Sabi niya, kasi yung pala mga Chinese soldiers, perhaps they were short of talagang mga firearms. Hindi pa masyadong skilled yung mga soldiers na pinadala noon. Kung sino-sino lang siguro pinadala ni Mao Zedong. Ang Battle of Yultong tumagal daw ng 20 hours. Halos isang araw. Tinatayang nasa 500 sundalong Tsino ang napatay ng ating mga sundalo. Habang sa 900 mga sundalong Pilipino, 100 ang nasawi. Kabilang ang ama ni Isabelita na si Captain Conrado Yap, dating kadete sa Philippine Military Academy at veterano ng World War II. Siya ay naging 3rd lieutenant kagad. Hindi siya umalis sa military after World War II. Siya ay pinadala ng gobyerno natin at saka kinuha siya ng US government para mag-aral ng tank warfare sa Kentucky. Pag uwi niya ng Pilipinas, siya yung nagtayo ng tank company ng 10th BCT. Kasama niya si Colonel Mariano Azurin, yung kanilang naging BCT commander. Tapos pinadala na sila sa Korea. Sila yung nasa front line. Binibigyan niya ng moral para lumakas sa mga loob na hindi matakot doon sa mga nag-i-invade na mga Chinese at saka North Koreans. Pinangako daw niya sa kanyang mga comrades na I will take you home, dead or alive. Naging katuwang ni Captain Yap ang malapit na kaibigan niyang si Lieutenant Jose Artiaga Jr. Nung malaman niyang si Lieutenant Artiaga at saka yung mga platoon niya ay napaligiran sa isang hill, talagang kumuha siya ng mga volunteers from his men na pupuntahan sila Lieutenant Artiaga. Masakit kay Captain Yap yan kasi dito pa lang sa Pilipinas, si Captain Yap at ang daddy ko, very close friends. Suicide para sumugod sila ng oras na yon. Pagdating nila dun sa hill, meron palang sniper. Tinamaan siya at the front. There was no mention kung saang parte. Binuhat siya pababa and kinarga sa ambulance jeep nila. His last words were, steady on. Ang magkaibigan naging magkasangga hanggang kamatayan. Ito yung mga gamit niya na binigay sa amin nung mga comrades niya nung umuwi na sila galing sa Korean War. Ito yung helmet niya, tapos yung holster niya, tsaka yung baril niya. Ito namang ship ay dinonate ng Korea sa Pilipinas noong 2018 at pinangalan ng Philippine government kay Captain Conrado Diap. Ito yung kinakabit sa boots, parang leggings and other mga insignias nila. Tapos ito yung malamig dun no? So pantakip sa tenga. Sinasabing history, maski mga Koreano, pinakamalubhang winter nila nangyari noong 1950. Kaya ang sabi nga ng mga Pilipino, ang unang kalaban, winter. In spite ng kanilang kalaban, nadaig pa yung mga sanay sa winter. Sina Captain Yap at Lieutenant Artiaga, kapwa ginawaran ng mga matataas na pagkilala. For that 2-day battle, that was tactical and strategic victory para sa mga Pilipino, para sa UN commands. Kasi na-halt yung advance ng mga Chinese forces papuntang Seoul. Ngunit hindi lahat ng sundalo ng Battle of Yultong sa mga libro ng kasaysayan na lang makikita. Dito sa Santiago City sa Isabela, matatagpuan ang isa pa sa mga nananatiling buhay na veterano o survivor na nakipaglaban sa Battle of Yultong. Walang iba kundi ang 94 anyos na ngayong si Lieutenant Bonifacio Talde. Punta ako sa Campo Ginaldo. Nirekomendar nila akong maging janitor doon sa opisina ng Chief of Staff. Hindi ako matanggap. Kalaunan, nagbukas daw ang oportunidad para sa kanya nung nagkaroon ng malawakang recruitment noon para mag-train na mga sundalo na ipapadala sa South Korea. 1 month after nung pumutok ang gera sa South Korea, nanghingi agad ng rescue ang South Korea sa United Nations at ang unang rumesponde actually ay Pilipinas.
Noon niya na ipamalas ang kanyang galing sa sharpshooting. Nagtaka sila kung bakit sa target, yung 10 bala na yun, siyam ang nakakatama ko sa kawan, sa bullseye. Nano nila ako mag-training na magkuha ng machine gun. Hanggang ang pulutong daw ni na Lieutenant Talde, naging frontliner sa Battle of Yultong. Ayun, ang pinakamahirap na laban namin. Yung nagputukan mula ng alas 7 ng gabi hanggang umaga, maghapon na maraming namatay. Mag-counter attack kami, initsahan kami ng mga granada. Kailangan malaman nila na Pilipino ay lumalaban sa katotohanan. Ang kalaban dahil parang nanghina rin sila, nag-withdraw rin sila. Gayunman, si Lieutenant Talde parang may himig ng pagtatampo. Alam nila nga Korean veteran ako, kaya hindi ako nagkukwento yung mga nadaanan ko. With respect din kasi sa lolo ko na mga nakakwento nga niya, parang hindi kasi masyadong kinikilala ng Philippine government yung Korean War Nagkaroon siya ng hinanakit, yung mga naging efforts nilang mga veterans, hindi na baga nakalimutan na sila. Pinapahalagahan talaga namin yung mga veterano namin. So lahat ng senior war veterans ay may 20,000 na monthly pension. Binibigyan din namin sila ng full reimbursement ng kanilang mga medical at hospitalization na expenses. Samantala, bilang pag-alala sa mga Pilipinong sundalong lumaban sa Battle of Yultong, pinatayuan sila ng iba't ibang mga monumento, hindi lang sa Pilipinas, pati na sa South Korea. At ang ilan sa mga naiwang personal na gamit ng mga sundalo, inipon at i-display sa museum na ito sa Taguig City. Sabi nga nila, ang Korean War is forgotten war. Even the Allied forces or the other UN countries, ganun yung terminology na inilabas. Malaking bagay yun sapagkat na-educate na share natin sa kabataan ang partisipasyon ng Pilipinas during the Korean War. This is one way of yung ating bilateral relationship, Philippines and Korea, maging malakas. Mahalaga din ito na pagpapakita na global, no? Mga Pilipino na talagang kahit nagre-recover tayo internally, na in times of war, handa din tayong magbigay tulong, hindi man pinansyal, subalit suporta. Tila nga naging katuwaan nung ikomento ngayon ng ilan online ang Battle of Yultong. Pero naging magandang oportunidad din ito para mapukaw ang interes ng publiko, lalo na ng mga kabataan ngayon na nangyari talaga ito. At sa digmaang yon, naipakita ang kagitingan ng mga veteranong sundalong Pilipino. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.